Good day everyone. Before we start, let us pray first. Lord, bless each and every student here as well as our teacher as we embark on another day of learning. Please give us clear minds and open hearts so we can go grasp the knowledge and lessons set before us. Help us to be attentive and let your wisdom guide us in our studies. What can you say about our motivation? So first, yung nakikita natin is isang boy na parang gusto niyang magsalita, parang gusto niyang mag-adapt ng salita. So, what can you say about our topic? So, our topic for today is linguistic and literacy development in middle childhood. So, ano nga ba tong linguistic and literacy development in middle childhood? Linguistic literacy development in middle childhood is a complex process that involves several cognitive, social, and biological aspects. This development is crucial as language forms the basis for accessing existing knowledge, drawing conclusions, setting and accomplishing goals, and understanding complex social relationship. So, etong linguistic literacy development is dito natin malalaman kung paano ba makipag-socialize yung mga bata, kung paano nila ma-enhance yung mga vocabulary expansion nila, yung mga understanding nila, kung paano nila ina-understand yung mga words, and also paano nila gagawin yung mga reading, like mga writing skills, paano nila ma-adapt. So, linguistic literacy development in middle childhood can cover a wide range of aspects. So, ano-ano nga ba itong mga wide range of aspect? So, number 1 is vocabulary expansion. During middle childhood, children experience a significant increase in their vocabulary. This rapid expansion enables them to communicate more effectively and understand more complex ideas. Ano nga ba tong vocabulary expansion? Of course, during middle childhood, of course, sa school curriculum introduce yung mga yung school is nag-introduce ng mga new words. So, ina-encourage nila to read yung mga student para ma-enhance nila at makapromote sila ng new language. So, additionally, interaction with teachers, yun na nga yung sinabi ko sa inyo, and classmates, at saka mga iba't iba educational resources, nagko-contribute siya to para may specialize yung vocabulary related sa mga subject nila. So, sinasabi nga dito, overall middle childhood is critical period for vocabulary expansion where yung mga children, ina-enhance nila yung mga language skills nila through diverse experience, sa mga iba't ibang experience nila sa mga educational opportunities. At sa mga nakaka-adapt din sila sa during social interactions. Number 2 is understanding of syntax and grammar. Children in this stage start to grasp the rules of language, including the correct order of words in sentence and the use of tense, plurals, and other grammatical structures. Sa syntax and grammar, ito ay may pagkakaiba. Ang syntax ay tumutukoy sa mahalagang bahagi ng pag-aaral ng wika, tumutukoy sa patakaran at kaayusan para makabuo ng wastong kahulugan. While ang grammar naman is pangkahalatang sistema ng patakaran sa paggamit ng wika. Ito ay nalalaman ng mga tuntunin sa pagbuo ng mga salita, parirala at pangungusap upang maging tama at malinaw ang komunikasyon. So, alam niyo yung pagkakaiba ng syntax at grammar. Overall, in middle childhood, children's understanding of syntax and grammar progress as they acquire more language skills, refine their ability to communicate effectively. So, number 3, reading and writing skills. In middle childhood is a critical period for the development of reading and writing skill. Children learn to read with fluency and comprehension, and they start to write coherent and organized texts. Ang reading and writing skills naman sa middle childhood mostly tumutukoy sa kakayahan ng mga bata na basahin at sumulat sa edad ng 6 hanggang 12 years old, na kung saan sa yugtong ito ang kanilang pag-unlad ng mga bata ay mas naging proficient sa pag-unawa ng mga teksto at pagbuo ng mga sarili nilang akda.
4. Metalinguistic awareness. This refers to the ability to think about and analyze language as separate entity from its content. Children begin to understand that words can have different meaning in different contexts and that they can play with language in jokes and in riddles. Metalinguistic awareness ay kakayahang maunawaan at kontrolin ang mga linguistic elements, which elements ng mga wika, tulad ng tunog, yung mga estruktura, mga kahulugan at gamit. Ito ay kakayahan ng isang tao na mag-isip tungkol sa wika mismo, sa halip na lamang gamitin ito para sa communication. Sa pamamagitan ng metalinguistic awareness, ang mga individual or mga bata ay nakapagpasya at makapagsuri sa wastong paggamit ng mga wika. Bilingual development. If applicable, you can discuss how some children may be learning more than one language during middle childhood. This can include the benefits and challenges bilingualism. Dito naman sa middle childhood ng bilingual development ay tumutukoy sa proseso ng pag-unlad ng kakayahan ng isang bata na gamitin at maunawaan ang dalawang wika. Sa yugtong ito, ang paglaki ng mga bata na expose sila sa dalawang wika ay mas lumalalim ang kanilang kaalaman at kasanayan sa parehong wika. Sila ay naging mas proficient regarding sa isang wika patungo sa isa pa. Nakakagawa din sila ng mga komplikasyong pangungusap at mas naunawaan ang kultural ng aspeto ng bawat wika sa kanilang natututunan. Number 6. Influence of social and cultural factors. Language development doesn't happen in a vacuum. It's influenced by a child's social interaction and cultural background. Discuss how these factors can shape a child's language skills. Sa middle childhood, ang social at cultural factors ay may malaking impluensya sa pag-unlad at pag-uugali ng mga bata. Ang mga factors na ito ay maaring magbukas ng mga oportunidad o hamon sa kanilang paglaki at pag-unlad. Ang social factors tulad ng pamilya, kaibigan, di ba nasa-socialize sila, depende sa mga pamilya, kaibigan at paaralan, ay naglalaro ng mahalagang papel pagpapalakas ng kanilang interpersonal skills at pagkakaroon ng tamang values at attitudes. Sa kabilang banda, ang cultural factors tulad ng tradisyon, paniniwala, karanasan ay konteksto sa kanilang pag-unawa sa mundo. So, sa middle childhood and social cultural factors, may nag-a-affect yung mga paniniwala nila during mga social cultural factors. Depende sa mga kaibigan, sa mga paniniwala, mga values nila. Role of education. School plays a key role in linguistic literacy development during middle childhood. Discuss the role of teachers, the school environment, and educational policies supporting children's language development. Sa middle childhood, ang papel ng edukasyon ay napakahalaga, even to sa atin, diba? Sa pag-unlad at paghubog ng mga bata, ang edukasyon sa yugtong ito, ang kanilang buhay ay naglalayong magbigay ng sapat na kaalaman at kasanayan sa iba't ibang larangan tulad ng mga wika. Ito rin ang naglalayong magturo ng tamang values, attitudes at social skills na magiging pundasyon ng kanilang pagkatao. Last is intervention and support. Discuss the importance of early identification and intervention for children who may have difficulties with language development. This can also include strategies for parents and educators to support children's language skills. Sa middle childhood, ang intervention at support ay mahalaga upang matulungan ang mga bata na may mga pangangailangan sa iba't ibang larangan ng kanilang buhay. Ang mga interventions at support na ito ay maaaring
nagmula sa paaralan, komunidad o pamilya at naglayong magbigay ng tulong at suporta sa mga bata upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ito ay maaaring magtakda ng mga programa para sa academic support, emotional counseling, behavioral intervention at iba pang serbisyong makatulong sa pag-unlad ng mga kagalingan ng mga bata. Lahat ng mga bata need nila ng support ng kanilang mga magulang. Bakit nga ba mahalagang malaman ang linguistic and literacy development sa middle childhood? Ito ay dahil sa panahon kung saan ang mga bata, nakasama na rin tayo doon, bata ay nagpalawak ng kanilang kaalaman at kasanayan sa wika at pagbasa. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit ito ay mahalaga. Isa na dito ang komunikasyon, yung edukasyon, pag-unlad ng kaisipan at pagsasarili. So bakit nga ba nakasama dito ang komunikasyon? Ang komunikasyon ang pag-unlad ng linguistic and literacy skills na nagbibigay daan sa mga bata na mapahayag ng maayos at maliwanag ang kanilang mga saloobin at idea. Edukasyon, ang pag-unlad sa pagbasa at pagsulat ng mahalagang pag-asa sa pag-aaral ng mga bata. Kapag sila ay may magandang literacy skills, mas madali para sa kanila na maunawaan at masungkit ang mga aralin sa paaralan. Pag-unlad ng kaisipan. Ang pagbasa ng pag-unlad ay nagbibigay sa mga bata na mag-isip ng mas malalim at mas malawak. Pagsasarili. Sa pamamagitan ng pag-unlad ng kanilang linguistic at literacy skills, natuto ang mga bata na maging independent at masigasig sa pag-aaral. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa at kakayahan na harapin ang mga hamon sa buhay. Sa kabuuan ng mga mahalagang linguistic at literacy development sa middle childhood ay naglalayong magbigay daan sa mga bata na maging komunikatibo, matalino at handa sa mga pagsubok na kanilang haharapin sa hinaharap. So yun lang ang aking topic. So our activity for today is make a role play based on the aspect that I discussed earlier about the linguistic and literacy development in middle childhood, 6th group H. So our assessment, let's move on. So our assessment is explain 1 to 5, explain what is linguistic and literacy development in middle childhood. 6 to 10, list down 5 aspects of linguistic literacy development in middle childhood. That's all. Thank you.